Hello guys, welcome. Tanong natin kung sino yung parating sa buhay mo, okay? Sino yung patungo sa'yo? Para sa mga single at para sa mga single parents, tingnan natin kung sino yung gugulat, gugulantang sa'yo, okay? Yung biglaan ka na lamang masyashock at nakita mo tong tao na to. Pwedeng kilala mo to or pwede rin sabihin new person, okay? Be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Piliin nyo na lamang, and thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Ayan. Start na ako, hindi ko na pahabain pa. Give me the message for collective. Ano yung mensahe? Sino yung parating sa buhay mo? Yung gugulat ka talaga. Ganyan. Give me the message. Sino yung parating sa buhay mo? No. Oh. Meron ditong 9 of Ears. So, itong taong ito, stuck siya eh. Maybe past person mo to. 7 of Water. Napipil ko to, past person mo to parating sa'yo. Pero, ganun pa man, tingnan pa rin natin. Baka may new. Give me more information. Oh, talagang tumalsik to. Meron ditong Page of Fire, okay? Meron ditong Page of Earth. Fire and Earth. So, meron ditong Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, and Capricorn. Meron dito ako nakikita Scorpio, Cancer, and Pisces, and Gemini, Aquarius, and Libra, okay? Meron ditong The Tower. So, meron ditong paggising. Okay. Nakikita ko dito na hindi ko alam kung magugustuhan mo tong parating sa'yo o ikatutuwa mo ba to o ayaw mo na dito. Kasi talagang lumalabas si past person mo parating sa buhay mo. Pero ganun pa man be open-minded tayo. Nafe-feel ko dito meron ditong magandang kapalaran naghihintay sa connection na to. Kasi lumabas ang The Wheel of Fortune. The Hierophant, okay? Knight of Fire reverse. Okay. Itong tao na ito, 9 of Ears. Gemini, Aquarius, and Libra, and Scorpio, Cancer, and Pisces. Nafe-feel ko dito sa tao na ito, na-stuck to sa sitwasyon. Maybe sa pagkakalayo-layo nyo, yung sobra tong nahirapan. May pag-aabandon na nangyari dito. Ito lang nafe-feel ko. Meron ditong inalisan, tinanggalan, or na-disappoint sa sitwasyon. Pero ganun pa man kasi nakikitaan ko dito, maybe may third party to. Nafe-feel ko dito meron ditong tao na sobrang nasaktan na kung saan dinala ng person niya yung puso niya. Okay? Yung tipo na dala-dala ng tao na ito yung puso niya. Dahil hanggang ngayon hindi siya nakaka-moving on. Ito lang yung nafe-feel ko. Kung makikita mo dito, meron dito yung kaluluwa, tangay-tangay nitong isa. Nafe-feel ko dito na meron ditong pag-alis. May betrayal na nangyari. Naunsa na-stuck sa sitwasyon. Meron ditong na-stuck sa sitwasyon. Kumbaga, nagkakaroon to ng healing. Nafe-feel ko din dito na meron ditong tao na sa sobrang sakit na naranasan niya, kumbaga, hindi niya naalagaan yung sarili niya. Sobra siyang nabibigo. Ito lang nafe-feel ko. Kinikim-kim nito yung kanyang emotion, kinikim-kim niya. Kumbaga, wala siyang pinagsasabihan dito. Kumbaga, sa loob niya, kinikim-kim niya yung pain, pero hindi niya na ilalabas to. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man nakikitaan ko dito na may pagbabago mangyayari dito. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi, ganyan naman yung mga sakit na nararanasan na yan, meron niyang kaakibat na
positibo na kung saan may paglagong magaganap sa'yo. Minsan kasi yung mga sakit na nararamdaman na yan, yung mga heartbroken, karanasan na hindi maganda, yan yung magpapatibay sa isang tao, or pwede rin sabihin, ginigising tong tao na ito para maging matibay, okay? Maging independent, maging pahalagahan yung sarili niya. Ganon yung mensahe dito. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi parang tinuturuan siya dito na mahalaga ka, okay? Yung tipo na ingatan mo yung sarili mo. Kasi walang mag-iingat sa'yo. Kasi, syempre, hindi naman halos lahat talaga katulad mo na sobra talagang tapat. Pero ganun pa man tinanggal ka dyan sa mga ganyang experience kasi hindi siya ka-equal mo. Napipili ko dito, may plano sa'yo si God. Kung sino man itong nasasaktan, may plano sa'yo na ibibigay yung karapat-dapat na kung saan equal mo. Kumbaga, may balance. Ganon yung nafe-feel ko. Dito, sa page of fire and page of earth. So, meron dito na, na earth sign and fire sign. Nafe-feel ko dito na, nagkaroon to ng tapang, or pwede rin sabihin, itong umalis, itong nasasaktan, dito ka papunta, sa page of earth and sa page of fire. May babalik mo muli yung sigla mo. May babalik mo muli yung apoy sa iyo. Yung lakas ng loob at yung tapang mo. May babalik mo to. Ito lang yung nararamdaman ko. Then, nakikitaan ko rito, kung makikita mo, may banda dito. Pero, yung yung ganito, ano bang tawag dito sa maraming pulupot na tela. Kung makikita mo, meron siya dito, yan, yung parang pulupot na tela na ganito. Nafe-feel ko dito na magkakaroon to ng healing, okay? Makikita ng tao nito muli yung halaga niya. Ito lang yung nararamdaman ko. Nakikitaan ko rin dito na may young energy. Kumbaga, yung soul ng tao na ito, siya yung tipo ng tao na masayahin, pure yung kanyang, diwa, yung tipo na inosente, ganon yung energy. May babalik niyang muli yung kanyang pagkatao sa ganon, okay? Nafe-feel ko dito na magkakaroon to ng maraming ideas, or pwede rin sabihin na patungo to sa'yo, okay? Nafe-feel ko din dito, na kung ikaw man yung betray dito, yung sobra kang nasaktan, nakikitaan ko dito na maibabalik mong muli yung sigla mo, may babalik mo muli yung yung tipo na mangangarap kang muli. Ito yung nakikita ko. Marami ka ditong malilikha, or magiging ka ditong magiging kang maayos muli. Ito yung nararamdaman ko. Magkakaroon ka dito ng tagumpay. Kung ano man yung pagkakaabalahan mo, mahanap mo muli yung goal mo, mangangarap kang muli. Kumbaga, magkakaroon ka dito ng panibagong pagkakaabalahan o routine. Then dito, nakikitaan ko dito sa the tower, may paggising dito. And the wheel of fortune. Kumbaga, nakikitaan ko dito na ginising to. Okay? Or pwede rin sabihin na ikaw yung ikaw yung nasaktan, or ikaw yung nakapanakit dito. Pero ganun pa man meron ditong malaking pagbabago na nagaganap sa tao na ito. Nakikitaan ko din dito na magkakaroon to ng lakas ng loob. Kasi lumabas ang tower. May paggising, meron ditong travel, may magaganap na travel. Kumbaga, before, nahihirapan ka sa puzzle, kumbaga, sa puzzle, masyado siyang, maraming nangyari at naganap sa buhay mo. Pero, mangyayari dito, ikaw yung kumbaga ikaw yung winner dito. Ito lang nararamdaman ko. Papabor sa iyo ang biyaya, papabor sa iyo ang swerte dito. Kasi, nafe-feel ko, kung ikaw man yung nasaktan dito, kasi meron ditong third party na nangyari, may babalik mong muli yung sigla mo, okay? May babalik mo muli yung sigla mo, yung saya mo, magiging creative dito. Dahil dito, nagising ka kasi dito. So, ngayon ang mangyayari dito, magkakaroon dito ng wheel of fortune na kung saan sa'yo yung magandang kapalaran. Kumbaga yung pag-ikot ng Loretta ba ang tawag yun? Yung wheel. Pag-ikot ng wheel, sa'yo yung swerte. Okay? Kumbaga sa'yo tatapat yung swerte.
Kung ikaw man before ay narito sa sitwasyon na to, ngayon, ikaw yung siswertihin dito. Kasi, nagising ka sa connection na to eh. So, lumabas si Four of Earth, Reverse, and the Hierophant. So, meron ka ditong person na Taurus. Ito nakikita ko. Meron kang Taurus and Virgo and Capricorn. Kung ba itong tao na ito, no? Ito yung babalik sa'yo kasi nakikitaan ko dito, nasaktan, may binago ka, naayos mo muli yung sarili mo, nasa yung magandang kapalaran dito, kumbaga, ikaw yung winner na, nagiging maayos ang takbo ng buhay mo. So, ngayon itong person mo dito, earth sign, nakikitaan ko dito na wala tong mahirap na yung tipo bang wala siyang natutunan or ganun pa rin siya hanggang ngayon kasi ikaw nagkaroon ka dito ng development, kumbaga nagkaroon ka ditong growth. Itong tao nito, ganun pa rin yung style niya, okay? Ikaw tumaas ka ang level mo eh, kumbaga tumaas yung level mo, siya ganun pa rin. Kumbaga ikaw, dahil sa mga nangyaring sakit sa'yo, marami kang natutunan dito, nag-level up ka, mas lumalawak yung pananaw mo, yung pangunawa mo, dahil lumago ka, ganun. Itong tao mo, hindi siya lumago, ganun pa rin yung sistema niya. Kumbaga hindi niya malaman ang kasagutan kapag may mga problema tong tao nito, yung tipo bang tinatakasan niya lagi ang problema. Samantalang ikaw, naayos mo yung problema mo, binago mo, nagkaroon ka dito ng bagong routine para sa iyong sarili. Dahil doon mas lalong maraming gantimpalang ipagkakaloob sa'yo. Samantalang itong tao na ito, siya ngayon eh, kumbaga, wala tong naimpok, wala tong nasave. Kasi, nakikita ko dito, maybe, siya yung gastador or sabihin natin na hindi niya iniisip yung future, ganun ba? Wala siyang natutunan. Ito lang nararamdaman ko. Then, lumabas si Knight of Fire. Ganun pa rin ang style ng tao na ito, no? Kumbaga, hindi siya marunong mag-resolve ng kanyang problema. Kumbaga, pag ito'y nagkakaroon ng problema, inaasa niya yung problema niya sa iba. Ganun na yung nararamdaman ko dito. Meron ditong Sagittarius, Kumbaga, pag may problema to, sobrang stress, hindi niya maintindihan kung paano re-resolbahan yung kanyang problema. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito na ito yung patungo sa'yo, okay? Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito na nasa maayos ka ng kalagayan eh. Ito na yung nakikita ko. Pero itong tao mo, ganun pa rin yung mindset niya. Kung babalikan mo itong tao nito, para kang bumuhos ng malamig na tubig sa ulo, ganun. Parang binuhusan mo ng malamig na tubig yung ulo mo, ganun. Parang ikaw na lang din na nagbigay ng pasakat sa sarili. ganun yung energy. Kasi itong tao nito, ganun pa rin yung style niya. Samantalang ikaw, naglago ka na, nag-improve ka na, pero itong tao mo, ganun pa rin ang style, okay? Ito na yung napipil ko. Hindi halos lahat makaresonate. Piliin niyo na lang kung alin yung part kayo dito. Kung ramdam mo na yung person may ganun pa rin, okay? Kung nag-stalk mo tong person mo, at nakikita mo walang pagbabago, ganun pa rin yung kanyang mindset, or ganun ka pa rin ang kanyang gawain, ay hindi siya nag-growth. Mahirap kasi pag ang isang tao hindi nag-growth. Ikaw lagi ang mag-a-adjust dyan. May sana kung equal, pareho kayong nagkakaunawan, maganda yung inyong samahan, okay? Pero pag halimbawa ikaw, alam mo yung gusto mong relasyon, pero yung tao mo dito ay pa-wishy-washy, hindi alam talaga kung ano talagang gusto or kung ano mga bagay-bagay na gusto niyang mangyari sa isang relasyon. Kumbaga, on and off, wala kang masasabing or masasandalan na masasabing stable yung relasyon. Kasi itong tao nito, pwede kasi isang araw, alisan ka ulit nito kasi ganun pa rin yung kanyang pag-uugali, okay? Kumbaga, para sa kanya madali ang babae or madali ang lalaki, ganun. Hindi siya nagsiseryoso. Pero ikaw dito, sobra ka nasaktan dito. Dahil nafe-feel ko. Pero ganun pa man, ibalik mo muli yung tapang at lakas mo.
Nagkakaroon ka na ng bagong ideas, nagkakaroon ka ng transformation, maraming nagbabago sa'yo, marami kang mga ideas, and then nakatuon ka ngayon sa mga goal mo, no? Kumbaga, kung makikita mo yung tenga dito, no, may bumulaklak. Kumbaga, umaani ka ng tagumpay, gumaganda ka, umaayos ka na, ibabalik mo muli yung sigla mo. Dahil din, no, nagkakaroon ka na dito ng magandang kapalaran. Kung makikita mo, ang daming unos na nangyari sa'yo, pero dahil lumabas si The Wheel of Fortune, andito ka na, napalaya mo na yung mga experience mo, yung masasakit na karanasan mo, at nakatuon ka dito sa malaking pagbabago. Pero nakikita ko, darating tong tao neto, yung tipo na malaki ng pagbabagong nagaganap sa'yo, pero nasa sa'yo pa rin ang desisyon, okay? Tingnan ba natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo? Tingnan natin to. Give me the message. Anong message pa para dito? Sino tong parating sa'yo? Meron ka ditong burden of tears. So, kung makikita mo, burden of tears, lumabas tong nine of air. So, ibig sabihin, confirmation na sobra ka talagang nasaktan. Kung babalik tong tao na ito sa'yo, ganito ulit ang kakahantungan mo, okay? Kasi walang pagbabago tong tao na ito. Nasa sa'yo yung decision dito. Give me more information. Meron ditong 21 years old. Meron ditong message of warning. O, di ba yung sinabi ko kanina sa inyo na pwede kang saktan ulit nito. Lumabas ang warning. So, ibig sabihin, pinag-iingat ka dito. Okay? May warning dito. Ito yung parating sa'yo, kaya lang may binibigyan ka dito ng warning. May red flag dito. Pero ganun pa man, ano, nasa sa'yo yung desisyon. Pero kung gusto mo pa rin manatili ng ganito, ay nasa sa'yo, okay? Ito lang nararamdaman ko kasi meron ka na ditong warning. Burden of tears. So, mahihirapan ka ulit dito. Iluluha ka ulit dito. Kasi, masanay na ng taong ganito eh. Ganito yung routine niya eh. Okay? Ganito na yung routine niya eh. Alam niyang kaya kanyang makuha. Okay? Ito yung nafe-feel ko. Kaya dapat, pag nakita ka ng tao na ito, hindi ka na basta-basta. Ito lang nararamdaman ko. Pero ganun pa man, ano, piliin niya lamang. Hindi halos lahat pare-pareho kayo ng kwento. Tingnan pa natin. Give me more information. Kayo nakakakilala sa person nyo kung ganito yung attitude niya. Yung tipo na playboy, playgirl, walang direction, or sabihin natin wishy-washy, mahilig sa babae, mahilig sa lalaki, okay? Kung ganyan ang person mo, mahirap magbago yung ganyan. Kumbaga, nakasanayan na niya yung ganyang ugali. Then, freedom, okay? Sinasabihan ka dito, freedom, pinalaya mo na yung sarili mo. Kumbaga, nakalaya ka na dito, maraming oportunidad na dumarating sa'yo. Then, sa isang iglap, darating tong tao na ito, meron ka ditong warning. Kasi, binibigyan ka na dito ng kalayaan eh. Pinalaya ka sa sitwasyon na ito. Nahanap mo muli yung sarili mo, okay? Give me more information. Ayan, tumalsik to. Meron ditong physical pain. Meron din ditong nananakit. Maybe sinasaktan ka nito personal. Yung parang physical kang sinasaktan. Kaya siguro dito, ang daming ayan, ganyan. Itong tawag dito yung binalot na tela. Then dito, no, message of love. Kumbaga, nafe-feel ko dito na meron dito mensahe na pag-ibig, kumbaga, meron ditong parating talaga sa'yo na pag-ibig. Or pwede rin sabihin na dalihin ka nito sa message of love, matangay ka ulit, pero nasa sa iyo. Nasa sa iyo, you. Okay? Lumabas ang you. Nasa sa iyo ang sitwasyon. Mararamdaman mo naman sa person mo kung totoo siya o hindi. Pero kung may kutob ka na parang something, parang kinakabahan ka na parang hindi maganda yung intention niya, intuition mo yun. Sundin mo yun. Okay? Kasi red flag yun. Pero pag ramdam mo, tumagaan ka at kinikilig ka sa kanya at parang iba na yun siya, sundin mo din yun. Kumbaga, may nag-uudyok sa'yo. Okay? Pero kapag marami kang hinala na parang question mark, iba na yun. You, sundin mo yung sarili mo, okay? Sinasabihan ka dito, no, na magdasal ka, manalangin ka, okay? Nabigyan ka ng karunungan, kaalaman, okay? Matuklasan, bigyan ka ng sign. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me more information. Ano yung mensahe? Tumalsik to. So,
Shift your perspective. Kumbaga, no, palitan mo yung pananaw mo sa buhay. Sinasabihan ka dito, binibigyan ka dito ng karunungan, ano? Bigyan mo ng, baguhin mo yung pananaw mo, okay? Para nang sa ganun, no, hindi ka muling masaktan. Ito lang nakikita ko. Ayan, kasi bumangon kang muli dito. Yan, Page of Fire. Kasi nafe-feel ko dito na ikaw ay inosente. Yung tipo na pure ka. Okay? Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.